This is your Tita Martha. Welcome to my channel, May Isa ni Insoy at iba pa. Ngayon, nandito po tayo ngayon sa farm para farm check. Actually, this was ito yung na-videohan ko na ay fall army worm before. It is mas maganda talaga na na-check nyo at the early stage. Tingnan nyo. Ito yung namin na yung video ko na may fall army worm. Pero by the time na nakita ko kasing meron siyang ganon, fall army worm, gi-suggest na ako sa aking husband na sprayan siya ng fungicide as well as sa insecticide. Tingnan nyo, nawala yung fall army worm. Dapat talaga ang remedyo dyan is early monitoring palagi sa ating Actually, this stage of our nasa vegetative stage na siya kasi lumalabas na yung tassels niya, oh. Yan yung tassels na tinatawag. Na tasseling stage siya, pero not all. Hindi pa po lahat. Ang iba po, nasa tasseling stage na. Ito yung, sabi ko, pangit ang tubo. Pero now, tanawa, after siya nag-spray po kami actually ng foliar, fungicide, and insecticide on the 35th day after planting. Yan. Actually, this is already between vegetative stage and reproductive stage. Ito. Malalaman mo buros na ang ating mais pag ganyan po, oh. Yan. Buros na po yan siya. Yan. Gumanda naman po yung tubo niya. Ito po yung isang example ng nagkaroon po ng fall army worm. Yan po, oh. Nakagat-kagat yung kanyang pero maganda po ang tubo niya ulit. Yun po ang sinasabi ko na dapat po as a farmer, we have time to always check our crop. Kung hindi po namin na-check yun, siguro malaki po ang damage ng fall army worm. Yan. Ayan, samahan niyo po ako as I check other places, other areas. Yan. Medyo malaki po eh. Ito, meron ng pero dapat stage yung ginagala ang na po dapat masyadong magalaw siya kasi baka maging fallen grain siya. Kaya yun, hindi na ako masyadong mag-go deeper sa si Insoy na siguro ang mag-check sa ibang area. Pero satisfied na po ako sa nakita ko ngayon na gumanda po ang ating unlike yung last week ko na talagang dismayado ako, as in ayoko na sanang maganda po ang ating ngayon. This is another part po na kaninang kita ko. Ayan po. Dito po, ayan po, nakikita po ninyo yung ear na yun. Medyo yellow po ang ating mais dito doon, tsaka medyo maliit po ang tubo ng ating mais. Ang dahilan po niyan is, yung mais, yung lupa po kasi niya, is hindi po niya na-absorb ang water ng maigi. Bali, nagre-retain ng water doon sa main surface ng soil.
Kaya medyo maliit po ang tubo ng ating mais. Yun. Tapos puntahan po natin yung area na talagang grabe po ang tubig. Ito po. Bali, ito po yung sinasabi ko kanina na madaming tubig, na nagpondo na talaga yung tubig. Tingnan nyo po, ang liliit. Wala po, actually, wala pong natumubong mga mais. Yan, sayang po yung ginastos na binhi at yung pagpugas. Anyway, as of now, hindi po natin masusolusyonan yan during this cropping. Pero sa susunod na cropping, yun po. Bali, ang gagawin po namin, magkakanal po dyan. Tsaka, yun po talagang maglalagay po tayo ng organic fertilizer or soil conditioner para gumanda po ang ating lupa kasi medyo acidic na rin po siguro yan. Kaya ganyan po ang tubo ng ating mais, medyo yellow. Ayun, yun lang po ang solusyon namin dyan. Tsaka, hindi na po kami sa tudling magtatanim, kundi doon na po kami sa tsaka lalaparan po namin yung aming tudling para doon na po sa buntod magtatanim. In case na mag-ulan-ulan, grabe ang ulan, at least hindi po ganun ka-affected ang ating mga mais kasi hindi po gusto ng ating mais ng masyadong basa. Anyway, this is your Tita Martha saying, bago po yan, pakisubscribe muna po o click the like button. Thank you for watching. This is your Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.